Salamat. Ayan, ito po yung mga paayuda ng ating mga guests. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Yun, dami pang yelo. May pa-ice cream pa. Yun. Dami. Okay. So, ayan guys, ipakita ko na po sa inyo yung mga biyayang ibinigay nila sa amin. Palagay ko guys, mga nasa 1,000 naman ang halaga nito. Tapos, ayun, aakyat naman ho tayo. Bali, kaalis lang ho nila ngayong araw na ito. Second nights lang po sila dito. Ayan. Papatayin natin itong mga ilaw. Ito po ngayon ang ating mga lilinisin guys. Ayan. Ayan. Yun. Okay naman yung kwarto. Ayan. Bali, titignan lang muna ho natin kung ano yung tsura ng kwarto. At sa isang kama, tatlo-tatlo sila. Yan. Kaya kailangan no talagang pag nagpalit tayo ng ano guys, ganito, pillowcase. Kailangan tahiin kasi tingnan ho ninyo. Pumuputok. Yan. So mag-umpisa na ho natin tayong mag-harvest, magtanggal ng mga ano dito, kailangang palitan. Uunahin nun natin itong mga tuwalya. Tanggal na po natin. Tanggal na ho. Ang gagawin na lang natin ay magpapalit naman po, maglalagay na naman tayo uli ng malinis. Ito tatanggalan ko pa ng tahi bago papalitan ko pa yung mga punda ng unan guys, para naman maganda-gandang tingnan. Tsaka yung tubig nun, ano yan, pabango ang ano yan guys, di kuryente lang. Tapos, ang dumi ng ano dito. Pero okay lang. Malinis naman. Sagana naman sa ayuda.
So, ngayon guys, good morning, good morning, good morning, good morning na naman po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong Inday, The Ems Vlog, na walang sawang bumabati po sa inyo. Ayan. Ayan, aalis lang po yung guest namin ngayon. Tamang-tama, natapos na rin po ang injection ko. Maraming salamat po kay Doktor. Ayan. Sa may Bulacan. Hindi ko na matandaan kung ano yung pangalan ng doktor na yun. Ayan. Magaling po siya, guys. Sulit po ang ibinayad po sa kanila. Ano lang, nagpagamot po ako doon nung pumunta po ako, mga Martes. Ito, namamasama pa po ang aking sugat, guys. Ayan. Pero, nung unang injection niya kinagabihan, nakita ko na yung epekto. Oo, na nag-dry na po yung sugat. Ngayon, bumalik po ako nung Martes ako nagpagamot. Ngayon, bumalik ako nung Huwebes kasi may panibagong injection na naman po. Ito na po ngayon ang aking paa. Ito na po siya, guys. Oh. Malinis na. Parang hindi po talaga nagkasugat. Kaya maraming salamat po kay Doc. Ayan, lahat po ng pumupunta po doon, maganda po yung kwento ni Doc sa kwento kay Doc. Napakagaling po na doktor. At every 6 months, ganyan, nangingibang bansa po siya, nagpapakadalubhasa po siya doon. 1 month po siya sa ibang bansa para lang mag-aral. Pinag-aralan niya kung paano niya magagamot yung mga matitindi ang karamdaman dito sa Pilipinas, guys. Karamihan, lahat po yung nagpupunta doon, yung mga minamanas na, yung naka third stroke na, ganyan, second, third stroke na po ng high blood, high blood, namamaga na yung mga paa nila, kaya naka-wheelchair na. Tapos, after ilang days lang, bumabalik, nagpapasalamat po kay Doc at malaki na yung ipinagbago ng pakiramdam nila. Lalo na yung mga may hika po. Ayan. Basta may ini-inject po siya na gamot at ayaw po niyang, hindi po niya sinasabi kung ano yung i-inject. Pero yung mga gamot po niya talagang galing sa ibang bansa. Oh. Ngayon nga nakita ng mga kapatid ko kasi karamihan po sa amin parang mana-mana yata itong sakit na to. Pinagpaplanuhan na nila kung paano rin sila makakapunta doon sa doktor na pinuntahan ko. Alam po ninyo, guys, itong sakit ko na ito nag-start pa nung 2014. Hanggang ngayon hindi pa gumagaling. Ngayon pa lang po siya gumaling. Kung hindi pa po ako pumunta sa doktor na yun, hindi po gagaling ang aking karamdaman na yan. Maraming salamat po pala sa aking pamangkin na siya po yung nagturo sa akin. Kasi unang-una siya yung nagpagamot doon. Ngayon sabi niya, Auntie, doon ka na lang magpagamot at yun ang nakapagpagaling sa sakit ko. Ang gawa pala niya bago kagamutin, ilalaboratory ka muna. Titignan niya kung ano yung sakit mo, kung ano siguro yung mga karapat-dapat na gamot na ibibigay sa iyo. Hindi siya basta-basta na lang nagre-reseta ng gamot nang hindi niya nalalaman kung ano talaga yung sakit mo. Ganyan po kagaling si Doc. So mamaya na lang po tayo magkwentuhan, guys. Unahin muna natin yung ating trabaho dito at baka masisisanti tayo. Pagagalitan tayo ng aking anak, guys. Baka may guest na biglang darating. Actually, guys, wala naman pong nakapag-book pa ngayon. Pero mamaya-maya, sa hapon sila kasi nag-book yung mga emergency, ganyan. Kung available ba yung house na yan. O paano kung hindi pa ako ready? Ayan. Ayan, habang ako naglilinis po sa itaas, ang asawa ko naman po magpipintura dito sa may living room, guys. Kailangan magpantay-pantay po ang kulay kasi sa lahat ng kwarto po ang kulay niya ay white. So, dapat ito white kasi hindi na mukhang white, ito dirty white na po eh. Oo.
Ngayon siguro, ewan ko kung anong gagawin nila, kung kukulayan pa ba ito o hindi na. Ngayon, pag natapos na po yung pagpipintura, ito naman po ang isusunod po namin. Lalagyan po namin ng ano, PVC panel po. Ito, pagagandahin namin ito. Tuloy-tuloy ang pagpipintura. Yan. Pagkatapos ng tiles, tuloy ang pagpipintura dito sa loob ng bahay. Yan. Ngayon naman, aakyat na rin ako para ipagpatuloy ang aking ginagawa doon. Alam nyo guys, itong bahay na ito, pinaparentahan na 20,000 naman. Siguro all in na yan. Kasama na yung aircon, kasama na yung ref. Ayan mo siguro. Kaya mahal. Sana kasama na rin yung sasakyan. Di ba guys? Ang saya-saya. Kung ako ang magre-renta dito, ito, tatamnan ko na lang ito. Tatamnan ko ng kamote para may pagkukuhanan ng gulay. Doon nga sa amin, di ako makapagtanim kasi iniihian ng mga nagbibilyar. Yan. Hapon na naman. Sana sipagin yung asawa ko, may sumpong kanina eh. Naasar sa akin. Ay, nako. Kailangan din nating magpahinga. Yan, uwian na rin. Maaring mga karpintero rin itong mga ito, guys.